So yun mga idol, another day, another tips na naman mga idol. So ito pala yung full video natin ng pag-pattern doon sa isang project mga idol. So mga glass railing ito mga idol. Medyo marami ito. 12mm tempered pala yung gagamitin natin dito mga idol. So dito sa stair na ito mga idol is lahat ng step niyan is nilagyan pala natin ng bolt yan para mas matigas. So hahatiin natin ito ng 5 panel. So 5 glass. So yung lapad ng step niyan is nasa 30 mga idol. So tapos yung ginawa naming diyan, paglagay ng bolt mga idol is nag 2-1/2 lang kami gilid-gilid papunta doon sa gitna ng bolt. Tapos ginitna lang namin doon sa kapal ng kahoy mga idol. So ganyan lang yung ginawa namin mga idol. Tapos kada 5 step, so naghati tayo ng salamin. So tapos yung ilalim naman niyan mga idol is ipapantay na lang natin doon sa pinaka-poste nung step. So yung pinaka-bakal niya dun sa ilalim mga idol. So ipapantay natin dyan yung salamin hanggang dun sa baba mga idol. So ito naman yung sa open below natin mga idol. So meron tayong open below na 3 set dito. So bali hahatiin natin sa 5 panel yung isang mahaba, tapos yung isang mahaba is 4. So ganito yung sukat naman na ginawa namin dyan. Bali nag 5 inches kami galing dun sa may gilid ng glass dun sa hati mga idol. So nakita niyo yung dalawang guhit mga idol is may gap tayo dyan na 6mm. So may gap yung dalawang glass ng 6mm. So galing doon mga idol is kumuha kami ng 5 inches pa atras, tapos sa kabila ganun din. So naglagay tayo ng tigda 2 bolt. So bali sa isang panel is may 4 na bolt yan mga idol. Tapos yung galing naman sa flooring papunta doon sa baba, bali yung tapal ng salamin doon sa wall is nasa 1 feet or 30 ganun mga idol. So kasi napakakalapad nung kanyang biga mga idol, hindi naman natin pwedeng sagarin na halos 50 or 60 na yung lapad nung biga niya. So nag-overlap na kami galing sa flooring ng 30 mga idol. So ganun lang mga idol. Tapos galing doon sa 30 nag-press kami mga idol 3 inches pataas, tapos 3 inches na naman galing doon sa flooring sa baba. So ganun yung tapos yung isang sukat lang dito mga idol, nililabel na namin lahat ng papunta doon sa dulo hanggang doon sa kabilang side mga idol. So ito naman yung ginamit natin yung tox mga idol, dahil malaki yung bolt na gagamit natin. Tox number 10 yan mga idol. So kita nyo yung bolt mga idol is malaki talaga. So heavy duty yan, kayang kaya kahit 12mm na tempered pa siya. So ganyan lang din yung paglalagay natin mga idol. So tox, tapos so pagkatapos yan mga idol is maglalapat na tayo ng plywood dyan para makuha na natin yung pinaka mismong sukat ng salamin mga idol. So eto na sila, inaayos na nila mga idol, kinukuha na yung pinapantay na, ginuguhitan na yung level ng salamin natin dito sa may. At eto mga idol, nag-start na rin kami mag-pattern dito sa may hagdan mga idol. So kasi nakompleto na natin yung bolt nyan, so nag-start na kami maglagay ng plywood. So mamaya na natin yan puputulan mga idol. So tapal lang muna tayo ng tapal, tsaka natin kukunin lahat ng guhit ng salamin mga idol. So eto na rin, nakapaglagay na rin kami dito sa may mga open below mga idol. So nakapagtayo na kami ng dyan mga plywood. So dito na lang sa tabi ng stair, at saka yung stair na lang ang kulang natin. So meron na ring plywood yung stair na yan, kaya lang hindi pa natin guhitan yung pinaka forma talaga ng salamin mga idol. So inuna namin dito para kasi square lang yung mga salamin nito. So nagpa-pattern kami mga idol para makuha natin ng eksakto yung. So medyo mahirap kasi mga idol kapag nagkamali ka, kasi yung ibang salamin is nadadamay or naabala tayo dahil lang doon sa isang salamin na nagkamali. O ginagawa namin dito is pinapattern na natin yan para sigurado talaga na walang sablay. Tapos ginagawa namin yan mga idol is kinakabit ulit namin para makita natin yung forma ng kalalabasan ng salamin mga idol. So ito na mga idol, naputulan na namin lahat ng mga plywood na yan. So kita nyo naman pantay doon sa may bakal sa ilalim yan. So tapos ayan na yung forma niya, ayan na rin yung putol ng salamin mga idol. So bali 5 step yan, tapos nagputol kami 5 step, nagputol ulit, tapos yung landing, tapos pagdating sa landing tapos nagputol ulit. Tapos ito na yung mga kaltas, yung mga offset doon sa tatamaan dapat ng salamin. So nag-less kami ng 1 inches dyan, 1 inches din sa patayo, tapos yung ilalim 2 inches. So para pagka nagwawalis hindi tumatama doon yung So ito na mga idol, na ikabit na natin lahat. Pati yung clearance mga idol, meron na ring clearance yan. So 6mm lang yung clearance natin sa glass to glass. So wala nang yan mga idol, wala nang sealant dahil
meron tayong ipapatong na railing. So yung sukat pala ng glass natin dito sa stair is 90 lang yan mga idol. So ayan mga idol, meron pa tayong ginawang offset dito pagdating dito sa landing sa gitna ng hagdan. Kasi pag akyat ng step is mababa na. So nag-offset kami dyan para umangat ng konti yung salamin. So ganun ang ginawa namin. Kasi nga yung doon sa may landing is nadamay pa yung isang step. Dahil nga baka hindi kayanin nung bolt yung salamin doon sa may landing. Kaya dinagdag namin yung isang step. So ganyan naman yung itsura niya mga idol sa stair at saka doon sa may hallway. So mas mababa ng kaunti yung sa stair mga idol. Tapos pagdating doon sa landing ng hallway is mas mataas tayo dahil mababa kasi kung ipapares natin sa 90. So ginawa natin 1 meter yan mga idol. So yung mga clearance naman natin sa wall is ano lang yan, 6mm lang din yung ginawa natin dyan. Tapos yung mga gap niya dito sa glass to glass is 6mm lahat mga idol. So ayun ang mga idol yung itsura nung ginawa naming pattern. So tingin ko naman wala namang problema kasi dito pa lang is nakikita na natin kung magkakaroon ng problema, kung may kulang. Baka kulang pa ng butas, kulang pa ng kaltas. So talagang importante na pag nag-pattern ka is ikabit mo ulit para makita mo kung may problema, para yung abala is maiwasan mga idol dahil nasasayang yung oras natin at saka yung pera. So yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood.